Simula nang mag-ibang bansa si nanay, bilang panganay sa aming apat na magkakapatid, dahil merong trabaho si tatay, ako ang siyang nag-aasikaso sa aking mga kapatid. Naaasahan naman si tatay ng pag-aalaga pero napakadalang dahil linggo lamang kung mawalan ng trabaho si tatay. At dahil doon, naging option ko ang huwag na munang mag-college at pagtapusin na muna ng pag-aaral ang tatlo kong kapatid. Sa gayon, mabawasan ang pressure na pwede kong maranasan. Sa tatlo kong kapatid, lagi na akong problemado. What if kung mag-aaral pa ako ng college? Baka naman ikabagsak ko pa yon, sayang ang gastos. Pero sa paglipas ng ilang buwan na maayos at malaki ang naipapadala ng nanay sa amin, si tatay ay parang tinamad namang magtrabaho at tulad ko madalas na ring nasa bahay. Naisip ko noon kung alam ko lang na magkakaganon, di sana nag-aral na lang ako ng college. Pero nang dahil naman sa naging style na iyon ni tatay, nagkaroon kami ng banding na mula nung ako'y isilang bilang panganay sa aming magkakapatid, hindi ko naranasan. Factory worker kasi si nanay noong nasa Pinas pa at dahil doon parang part-timer lamang ang nagiging pag-aalaga ko sa aking mga kapatid. At yun, naging full-timer ako noong mag-ibang bansa ang nanay. Sa araw-araw na si tatay lamang aking kasama, nalaman ko ang pwedeng dahilan kung bakit nagustuhan siya ni nanay. Sweet at maalalahanin ang tatay, na bukod pa sa may itsurang lalaki ay maayos siyang manamit na gusto ng ilang kababaihan sa isang lalaki. Sino nga naman ang hindi mai-in love? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Melissa, 25 years old, single and available. Pareho sa aking nanay at tatay ay mayroong trabaho. Iyon ang aking kinagisnaan at madalas, pag hindi ako inihabilin sa aming mga kapitbahay, ay mayroong binabayaran si nanay para aking maging kasama sa simple naming tahanan. Isang factory worker si nanay ng panahon na iyon at graduate na ako ng high school bago pa natuloy ang matagal ng plano ni nanay na pag-iibang bansa. Isang construction worker si tatay at kung bakit kapitbahay ang aking madalas ay kasama kapag nasa trabaho ang aking mga magulang, iyon ay dahil parehong dayo ang aking nanay at tatay kung saan kami nakakuha ng bahay. Nagmula sa Cebu ang nanay at ang tatay naman ay sa Quezon, kaya ang sino man kay nanay at tatay ay walang kapartido sa lugar na kinatatayuan ng aming bahay. Sarili namin ng bahay na aming tinutuluyan, bahay na naipundar ng nanay mula sa taon niya ng pagtatrabaho bilang factory worker. At kung paano nagkakilala ang aking mga magulang sa kwento ng nanay sa palengke. Dahil tinulungan daw siya ng tatay para habulin ang snatcher na humablot ng kanyang baga. Mula doon noon ay parang lagi silang pinagtatagpo ng tadhana dahil tuwing magagawi ng palengke ang nanay, lagi ding nagagawi doon ang tatay. Hanggang sa ayun, maisipan daw ng nanay na bilang pasasalamat inilibre niya ng merienda ang tatay. Naisip daw kasi ng nanay na baka dahil wala siyang formal na pasasalamat, kaya laging nagkukross ang kanilang landas na dahilan ng pagiging malapit nila sa isa't isa noong magpalitan sila ng contact number. Simulat sa pool ay batid na raw ng nanay na construction worker ang tatay. Dahil noong mataon na mahablutan ng bag ang nanay, ay nakasakay pa ng bisikleta ang tatay at galing ng trabaho. Naduma naman ang palengke ang tatay para lang sana tumaya ng loto. Nakuha pa nga raw ni tatay ang atensyon ni nanay. Sa kabila ng panik, dahil sa pagmamadaling tulungan ng nanay, magkasamang natumba ang bisikleta at ang tatay bago pa tuluyang nahabol ng tatay ang snatchera. Ang totoong araw, kaya nagpasalamat lamang ang nanay sabay alis, ay dahil alam niyang sa pormahan pa lang ng tatay ay isa iyong construction worker. Sabihin na lang natin na
medyo may pride ang nanay at ayaw makihalubilo sa construction worker. Na dahil naman raw sa paulit-ulit nilang pagkukross ng landas sa palengke, naisip ng nanay kung paano siya tinulungan ni tatay. Kaya ayun, si nanay na ang kusang nagbaba ng pride at inanyayahan si tatay para magmerienda at pasalamatan ng formala. Ayon sa kwento ng aking mga magulang, hinuhulugan pa ng nanay ang bahay nang mag-cross ang kanilang landas. Pero ang lahat ng iyon ay hindi agad nalaman ni tatay. Nalaman na lamang iyon ni tatay noong matapos ang kanilang kasalang probinsya sa probinsya ni nanay matapos nilang magkamabutihan. Simula lang sila ay magkaroon ng madalas na planadong pagkikita dahil sa pagkakaroon nila ng komunikasyon. Sa muli nga nilang pagbabalik sa lugar kung saan sila nagkakilala, nang napagkasundoan nilang plano na sinakyan lamang ni nanay ay magrerenta muna sila ng matutuluyan. Kaya naman nakinggulat ni tatay nang dalhin siya ni nanay sa bahay na kanyang tinutuluyan at doon ay sabihin nga niya na bahay nila yon at taon na rin ang nagiging paghuhulog ni nanay. Alam niyo na, dahil kasal na sila nang magsama sa iisang bubong, pagkaraan ng ilang maatikabong salpukan, nagbunga ang kanilang pag-iibigan at ako nga ang naging bunga. Sa kung paano ako umabot sa aking edad na nakakaunawa at nakakaintindi na sa kung ano ang naging diskarte nila kapag nasa trabaho ay hindi ko na nalaman. Basta noong ako'y magkaisip, kapitbahay at ibang tao ang madalas ay aking kasama sa tuwing papasok sila sa trabaho. Kung hindi ako nagkakamali, dumaan sa family planning ang aking mga magulang. Halos 4 na taon kasi ang pagitan ng edad ko sa sumunod sa akin. Pero yung mula sa bunso at pangalawa mula sa bunso, 1 taon lamang ang kanilang pagitan. Noong nag-aaral ako ng elementary, naririnig ko nang may planong mag-ibang bansa si nanay. Malaki na raw kasi ang aming pamilya at kung ang pagiging factory worker ni nanay at ang pagiging construction worker ni tatay ang kanilang aasahan. Dahil sa mabilis na pagtaas ng bilihin at mabagal na pagtaas ng sahod, baka raw sa hinahanap, mahirap pa kami sa daga. Ako pa nga lang daw ang nag-aaral, halos sakto lamang para sa aming gastusin ng kanilang kinikita. Tapos, hindi naman diretso ang pagtatrabaho ni nanay dahil sa pagbubuntis at panganganak. Tuluyan kong naramdaman ng epekto ng sinasabi ni nanay noong nag-aaral na ako ng high school at may kapatid na akong nag-aaral ng elementary. Parehong masipag ang aking mga magulang, kaya lang siguro ganun talaga. Kahit gaano sila kasipag, kung lamang ang gastusin, ang ending nga. Noong panahon kasi ngayon, ang alam ko nagbabayad pa rin sa bahay ang nanay. 3rd year high school na ako noong unang magkaroon ng BF. Sinabayan ko na ang agos ng panahon. Dahil kapag nasa bahay ako, hindi ko na-enjoy ang aking pagiging high school student dahil sa 3 kong kapatid. Madalas pa nga sa school na ako nakakagawa ng assignment dahil sa akin ay iwan ng mga kapatid ko kapag araw ng Sabado. Lunes hanggang Biyernes lang kasi ang tao na binabayaran ni nanay para maging kasama ng mga kapatid ko. Pag Linggo kasi, napakarami kong ginagawa sa bahay. Kung minsan nga, naiisip ko na sana hindi na lang ako nagkaroon ng kapatid. Baka hindi ko pa naranasan ng ganun. Hindi ko naman masisi ang aking mga magulang. Maganda si nanay at guwapo naman si tatay. Mahirap din pala ang magkaroon ng trabaho ang parehong magulang kapag meron kang nakababatang kapatid. Ang nagiging labas ko part-timer kasambahay. At noong makagraduate ako ng high school, tuluyan ng naleche ang aking pagiging panganay. Natuloy kasi pa ibang bansa si nanay. At sa halip na kumuha sila ng mag-aalaga sa aking mga kapatid, hindi. Dahil kaya ko na raw yun. Kaya hindi na lang muna ako nag-college na tingin ko, mukhang mapapahiya ako kung ako'y nagtanong. Hindi man lang kasi sila nagdalawang isip na pigilan ako nang sinabi ko nga,
hindi muna ako magka-college. Hindi katulad ng ibang high school students na noong magkaroon ng jowa, noong high school naisuko ang bataan. Ako, hindi. Pero noong maging taong bahay naman ako at halos palaging sa maghapon ay nasa bahay lamang, nagawa kong isuko ang bataan nang makilala ko ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Noel. Isang tricycle driver si Noel. Nasa tamang edad siya para magtrabaho pero tulad ko, hinto rin siya ng pag-aaral. At dahil sa dalas ng aking pag-iisa sa bahay, umabot sa pagiging mag-on namin ang simple naming pagiging magkakilala na nauwi sa pagsurrender ko ng lupang Sinilangan. Simula naman nung makaalis ng Pinas si nanay at magsimula ng magpadala sa amin, siguro dahil nakikita ni tatay na malaki pala talaga ang kitaan sa ibang bansa. Factory worker din kasi doon si nanay. Dahan-dahan namang tinamad ng pagtatrabaho si tatay. Noong una tamang liban lamang sa trabaho pero kalaunan kulang na lang sabihin na ayaw na niyang magtrabaho. Walang bisyo si tatay at ni minsan kahit puntahan sa bahay ng ilan sa aming kapitbahay para mag-inom talagang hindi siya nasama. Kaya tahimik ang buhay namin. Siguro, namimiss lang niya ang nanay, kaya hinayaan ko siyang iraos ang kalungkutan kasama ang bote ng alak at naglaro siya ng tombang bote kasama si Mr. Tonpa.